Masayang araw, mga ka-PL! Sa video ni Martin Romualdez na kumakalat ngayon sa social media, mga kababayan, ayon po sa mga netizen, pinatutunayan lamang di umano nitong mama na ito, mga kababayan, kung gaano siya kaganid at kaswapang. Ayon po sa ating mga kababayan yan, sa mga nasa social media, mga kababayan, hindi po sa akin, ayon lamang po ito sa mga nabasa kong komento dito po sa bidyong ipapanood ko po sa inyo, mga kababayan. Tungkol po ito dito sa ayuda system na pinatutupad nitong mama na ito, mga kababayan, na minsan pong hinarang na po ng Senado itong 39 billion pesos para sa kanyang ayuda system. Pero hindi po nagpaawat ang mamang ito, mga kababayan. Sinagad lahat at hindi po nagpaawat. Ito po ang video, mga kababayan. Panoorin po natin at kayo na lamang rin po ang humusga kung tama pa ang naging opinyon ng ating mga kababayan na di umano'y ganid at buwakaw sa salapi, di umano itong mamang ito. Ito, pero bago po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click nyo na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video, mga kababayan. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Eto na, simulan na po natin ang video. And 1, and 2, and 3. Yung AKAP i-maintain, ibalik. Kaya tuloy-tuloy ang programa ng AKAP para sa mahirap. At yun talagang hangarin natin na tulungan natin at ilutas natin ang mga kambayan sa kahirapan ng inflation at sa mataas na bilihin. Speaker, yung buong budget po ng AKAP na restore? Na-maintain. Opo. Just as we propose sa GAP po. Thank you. Sir, sorry, meron lang po kasing info na pati the senators, they will also get the AKAP. Totoo po ba yun? Or? Well, we have arrangements now with the Senate. We're looking forward to that. We were supported by the Senate. So, maraming salamat po sa mga. Ayan! May bagong titulo si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. The King of Budget Insertion. Bakit nyo naman binensa ganyang mama ng ganyan? Masyado naman kayong harsh sa kanya, mga kababayan. O ano pa masasabi ninyo? Di ba tama yata ang sinasabi ng ating mga kababayan sa social media, itong mga netizen nga, mga kababayan, na nilimas lahat. Hindi nagpaawat, sinagad, mga kababayan. Para lang maipagpatuloy niya ang kanyang ayuda system, mga kababayan, gamit ang AKAP at itong tupad. Taas kamay po sa mga nakatanggap po ng AKAP at kasama po sa tupad na yan. Magkano ba pinamimigay sa inyo? Baka kasi sa kabilang distrito, halimbawa 5,000, tapos sa distrito ninyo 3,000 lang. Magreklamo kayo. Lugi kayo. Hindi pantay ang bigayan. Dapat pantay. Kasi pantay po ang buwis na ibinabayad nating lahat. Hindi lamang po nitong ating mga kababayan na mga mayayaman, merong mga malalaking kumpanya na napakalalaking buwis ang binabayad nila, baka nga hindi pa. Lalo na kung ganun sila. Kundi ito mga maliliit lamang na mga negosyante ang nagbabayad ng tamang buwis, mga kababayan. Abay, singilin ninyo! Mayor, bakit gano'n naman? Congressman, bakit ganire? Sa kabilang distrito po, 5,000. Sa'yo, 3,000 lang. Ano? Bakit nagkakaltasan yata? Karapatan nyo po yan, mga kababayan. Bakit?
pera po ng taong bayan ang ginagamit nila. Hindi po biro ang halaga nito, mga kababayan. 39 billion pesos po ito, mga kababayan, na sana napakarami sanang proyekto na magagawa tulad po nitong mga infrastruktura, mga kababayan. Tulad na lamang po sana nitong napakagandang hangarin ng Malasakit Center ni Senator Bongo, na napakarami na pong natulungan ng mga kababayan natin meron pong malubhang karamdaman. Pero usap-usapan pa rin, mga kababayan, tila hindi po yata mabibigyan ng pondo o babawasan yata ang pondo ng Malasakit Center. Abay, wag naman sana. Sana'y usap-usapan lamang ito at sana'y hindi magkatotoo dahil napakaraming mga kababayan natin ang umaasa sa Malasakit Center ni Senator Bongo. Lalo na kami mga pobre, no? Pobre talaga yung walang mapagkuhanan na napakalaking halaga para sa kanilang medical, ayan, sa kanilang mga karamdaman, ayan. Kundi sa Malasakit Center lang umaasa. Naway, wag pong alisan o bawasan ng pondo. Mas mainam pa idagdagan nyo na lang. Yung nasa akap, tupad, ipamumudmud ninyo, bawasan nyo yan. Tila yung mga taong tamad lang ang natutuwa riyan. Di ba? Yung mga patambay-tambay sa kanto, mga kababayan. Yung mga nakatunganga maghapon, nagchichismisan, walang ginawa kundi mag-antay ng tupad, ng akap, tapos pag nakatanggap na, ay posibleng dito nangyayari. Painom-inom na sa gilid, mga kababayan. Ayun, nagtotoong it na. Baka yung iba pinagdudroga pa. Maswerte naman. Kami itong mga nagsisikap para makabayad ng aming buwis. Tapos napupunta lang sa kamay ng mga tamad na tao. Sana nga hindi na ito lumusot sa Senado, pero wala tayong magagawa, mga kababayan. Pero talagang pinagpilitan, tila pinagpilitan nitong si Speaker Martin Romualdez na matuloy itong napakalaking halaga na di umano'y nagkakahalaga ito ng 39 billion pesos. Para lang magkaroon ng pondo itong ayuda system niya, mga kababayan. Tama ba ang sabi-sabi ng ating mga kababayan na itong mama na ito di umano, ganid, buwakaw sa kaban ng bayan? Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Ako'y nagtatanong lamang po, paki-comment. Okay? Dito po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga kababayan. Itong tungkol po dito sa, dito sa approval and trust rating of top national government officials, mga kababayan. Ano na nangyari sa'yo, Dayunyor? Tuluyan ka ng bumulusok. Hindi na aprobado sa taong bayan ang iyong pagiging leader sa ating bansa. Bagsak ka po ng 2%. At lamang naman sa iyo ang pangalawang pangulo ng 2%. Abay, 48% lang. Ayan, mga kababayan, si Dayunyor. At ang kanyang trust rating, mga kababayan, 47. Ganun po, kawalang tiwala na sa iyo ang taong bayan. Wala na kami tiwala dyan. 20 pesos na bigas nga, hindi maibigay. Matindi ang krimen. Laganap na naman ang pulburon, mga kababayan. Sino magtitiwala dyan? Walang iba kundi yung mga baliw. Ang pangalawang pangulo, approval niya, mga kababayan, 50%. Ayan, nakikita niyo naman. At ang kanyang trust ratings, mga kababayan, 49. Wag na lang po natin pag-usapan itong si Cheese at saka si House Speaker Romualdez, mga kababayan. At hindi naman ito ang bida
sa laro ng ating bansa, sa larangan ng politika, kundi ito yung mga meron lamang, mga asut lamang ito, mga kababayan. Dito tayo sa pinakamatataas na opisyal sa ating bansa, Presidente at ang pangalawang Pangulo. Wala na, maliwanag mga kababayan, ang approval rating ng Pangulong Marcos, bagsak. Ang kanyang trust rating, bagsak. Ang ating pangalawang Pangulo, nananatiling mataas mga kababayan sa kabila ng lahat ng kanilang mga pag-uusig, panggigipit dito sa ating pangalawang Pangulo. Mas lalo yata siyang minamahal ng ating mga kababayan. Yan. Kasi ang karma nasa digital age na mga kababayan. Ayos! Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.